Ako po ay sabi ko nga, itinaya ko na yung aking alindog dito. May patong ang ulo ko. Papatayin ako ni Lisa Marcos. Hindi ang dugo ng mga Pilipinong may pagmamahal sa bayan o may respeto sa batas o may respeto sa kanyang kapwa ang huling papatak ang dugo. Dapat sila pumantay ang paa ni Lisa Ahas. Okay, dito na tayo sa pasal. Ito mga buwakan, ito si Lisa at saka si Kuting talaga. Dapat ang kamura-mura dito palangga. So dahil nga natataranta sila na baka hindi na matapos ni Marcos Jr. o baka hindi na nga siya umabot ng June 30, kaya nag-change na sila ng mga security guards kasi baka magkaroon na nga tayo ng change of guard. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Di ba? Parami na ng parami at hindi lang isa, dalawa, tatlo. We are millions of millions na sumisigaw all over the world dahil sa kahayupan at walang malasakit ni Marcos Jr. So alam na natin na wala siyang pakialam sa taong bayan. Travel here, travel there, lustay dito, lustay doon. Palpak ang kanyang mga decision making. Bakit palpak? Kasi ang intensyon niya ay hindi para sa inyo, kundi ang intensyon niya, mga kababayan, ay para ubusin ang kaba ng bayan. So dahil, mga palangga, dahil nakikita nila etong sobrang successful na prayer rally from Davao, from Cebu, and now the Liwasang Bonifacio with just single religious group, which is yung Kingdom of Jesus Christ, na pilit nilang gustong ipatupad ang kanilang pag-aabuso sa pag-aabuso sa batas at pag-aabuso sa kapangyarihan para idiin, para litisin diyan sa Senado si Pastor Quiboloy. Okay? Ulit, mga palangga, hindi mahalaga kung ano yung ating paniniwala sa pagdating sa aspeto ng relihiyon. Lahat tayo may kalayaan at kahit hindi natin sila kapanalig, kapag sila ay inaapi, yan ang duty natin bilang isang Pilipino na hindi tatahimik. Kundi tayo ay nasa likod nila at suportahan natin. Kasi nga, biblical naman yan, di ba? Na even though hindi ko kabisado or hindi ako masyado nagbabasa ng Biblia, na kapag inaapi yung kapwa mo, di ba? You, as a normal person na may habag, may puso, you're there to step up para ipagtanggol yung naaapi. Kaya nga may kasabihan na ang mga inaapi, ay ang mga ibinababa ay tinataas ng Diyos. 'Di ba? May ganun. So tayo, kapag ibinababa ang kapwa natin, kasama din tayo kasi alagad din tayo ng Diyos. Kung kayo ay naniniwala sa Diyos, tayo ay mga alagad ng Diyos o alagad ng katotohanan, alagad ng tunay na nakikipaglaban. Kapag may nakikita kang inaapi, hindi ka magtatanong kung anong relihiyon mo. 'Di ba? Ay, wag natin ipagtanggol si pastor kasi hindi naman natin siya kapanalig. Wag natin ipagtanggol kasi Muslim yan, kasi Katoliko yan, kasi Iglesia yan. Hindi ganun. Pag nakita mong inaapi na yung tao, di ba? Instinct yan kung meron kang human instinct. Pero kung animal instinct ka, you don't care about it. Di ba? Even sa pagtulong, di ba? Pag tumulong ka ba sa isang pulubi or kung kanino man, tatanungin mo ba na ano relihiyon mo? Pag sinabing, ay, Katoliko, ay, hindi kita tutulong kasi Katoliko. Hindi ganon. So, ako bilang isang lumalaban sa kadyutahan ni Lisa Hayop Marcos at ni Kuting Jr., di ba? Ako po ay sabi ko nga, itinaya ko na yung aking alindog dito. May patong ang ulo ko. Papatayin ako ni Lisa Marcos. Mastermind yan. Hindi siya actual na gugurgur sa akin, pero gumagamit siya ng mga taong galamay niya at pera ng bayan para ipahanting ang ulo ko. So paulit-ulit kong sinabi yan kasi mga palangga, inireport ko na nga yung babaeng yan. Kaya hindi ako titigil, paulit-ulit, na hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi ko tatantanan ang mga hinayupak na to, lalo na yung babaeng yan. Okay? At sabi ko nga, hindi ang dugo ng mga Pilipinong may pagmamahal sa bayan o may respeto sa batas o may respeto sa kanyang kapwa ang huling papatak ang dugo. Dapat sila
pumantay ang paa ni Lisa Ahas. Okay, dito na tayo sa pasabog. So dahil sobrang successful yung nangyayari ngayon sa Liwasang Bonifacio, mga palangga, ito pang kahayupan nila. Akalain nyo, pinalitan yung mga ordinary security guards. Lourdes Villasa, thank you palangga. Pinalitan, kahapon, nakarating sa atin, this is from Malacanang puting ahas natin, na pinag-inutos ng mga buwakan ng inang tanggalan ng trabaho ang mga security guards. Yung regular, not the PSD, yung mga ordinary doon, at pinalitan nila kasi natataranta si Lisa dahil sa rallying ito, baka lumusob kayo doon. Okay lang naman magmarcha kayo. So pinalitan po nila, tinanggalan nila ng trabaho. Kita mong kadyutahan ng mga ito. Bakit siya natatakot? Bakit sila kinakabahan kung wala silang ginagawang kasalanan? 'Di ba? Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Eh di harapin ninyo. 'Di ba? Sabi ko nga harapin yung taong bayan ni Marcos Jr. Pero hindi hinaharap. Sa halip, anong ginagawa nila? 'Di ba? Sabi ko nga, naglalabas ng propaganda. Naglalabas ng what? Pagnanakot. Pananakot, pangsusupil, pangkikitil, pagka-cancel, lahat na lang, mga palangga. Ang ginagawa nitong hayop na Marcos Jr. at ni Lisa para manatili sila sa power, mga palangga. At masigurado nila na sila ay protektado nitong mga may mga rango or matataas na army or police. Sabi ko nga, yung mga yan, nandiyan lang sila para magtrabaho. Pero nakikita nila ang kamalian. Okay? Kahit napalitan mo pa Lisa Ahas, yung mga hinayupak na yan. Hindi pala kayo mga hinayupak. Kahit ipalit mo pa yung, I think it's not right na para murahin natin yung pumalit. Okay? Ito mga buwakan, ito si Lisa at saka si Kuting talaga, dapat ang kamura-mura dito palangga. So dahil nga natataranta sila na baka hindi na matapos ni Marcos Jr. o baka hindi na nga siya umabot ng June 30, kaya nag-change na sila ng mga security guards kasi baka magkaroon na nga tayo ng change of guard. You know? Change of guard, change of leadership. Yun talaga ang kanilang kinababahala. So imagine nyo mga kababayan, okay? Kung gaano ka tarantado itong mga ito. Hindi sila kakampihan, sabi ni Ben Toto, ang PSG ay hindi sila kakampihan. Kakampihan ng bayan. Yes, true mga palangga. So ang ginagawa ng hinayupak ni Lisa, mga palangga, ito ay patuloy na nagbabribe, patuloy na nagbabayad ng mga tao para again, ponteryahin tayong lahat. Lalo na itong sila pastor. Even mainstream media, di ba, ayaw nilang i-report. Bakit? Alam nyo, ang nangyayari ngayon na rally sa Liwasang Bonifacio na libo-libong mga tao, ito nga uli yung boses na nagsama-sama dahil ayaw tayo pakinggan ng hinayupak na Kuting. Ayaw niya makipagdialogo. Fifth day na. Pang fifth day na ngayong araw na nagsasalita itong ating not only the KOJC members, pero yung mga ibang community group o community leaders na nandoon sa rally. Hindi pinapansin ng walang hiyang ito. So ayaw niyang pansinin, mga kababayan, ibig sabihin wala siyang pakialam. Walang pakialam yung hayop na Marcos Jr. para sa kaayusan ng ating bayan. Hindi niya inisip, okay? Hindi niya inisip, wala siyang, bangag nga di ba? Bangag na bangag nga, wala nang tiwala yung taong bayan sa kanya So dahil nakikita niya na walang tiwala sa kanya ang taong bayan at sukang-suka na sa kanya, so gagamitan nila ngayon ng dahas. Kasi ang pagpapalit sa mga regular security guards, mga kababayan, doon sa mga super trained, whatever, kung ano man yung pinag-traina ng mga inupo niya doon, mga kababayan, ipinalit niya, giyera ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, possibly, na pwede nilang gamitan ng dahas ang ating mga peaceful rallies, mga balangga. Diba? Nakita nyo naman kung gaano ka-incompetent, walang silbi, walang bayag itong si Kuting. Lahat na lang, pinakaikialaman, pati yung charter change,
Lahat, mga ayuda and everything. Di ba? Imbis na ibigay sa taong bayan, ibigay sa beneficiaries, anong ginagawa? Ginagamit parang bribe para pilitin sa mga pirma-pirma nila. So, ang daming ginagawa ng hayop na to. Siyempre, number one, yung suppression at saka oppression na ginagawa sa atin. Pananakot at pag-shutdown ng ating mga ngangabels para manatili siya sa pwesto. Pero dahil nga, mga kababayan, tayo ay nagtitipon-tipon, pilit nilang kontrolin. Okay? Even yung mga nag-prayer rally ngayon, walang binabalita, tangina, libo-libo. Ang binabalita ng mainstream media ay tungkol sa mga pagbibintang kay Pastor Queboloy. Di ba? Bakit kamo? Kasi nga, ang mga buwaka ng inang yan ay kinausap na yan at bayad na yan. Or not only bayad, may mga business dealing yang si Lisa Ahas sa mga mainstream media. So, ulit-ulitin ko, wala kayong kakampi, wala tayong kakampi. Kung di tayo-tayo lang. Meron dyan na matitino, na PSG, na mga polis, andyan pa rin naman sila. Pero sa ngayon, kailangan natin mag-speak up talaga, kailangan natin ituloy-tuloy to hanggang sa matapos na itong hayop na to. Kasi sobrang talamak na ang nangyayari sa Pilipinas. Di ba? Droga. Sila ang pasimuno. Smuggling sila ang pasimuno. Oh, by the way, okay? Nakita ko doon, di ba, International Women's Day kahapon, March 8 dito. March 10 na dyan ngayon sa Pilipinas, di ba? So ngayon, itong hayop na Lisa Smugs na ito, siya isa sa guest doon sa, galing to kay Joey, nakita ko kay Joey. Okay? Mga kababayan, ito. Okay. So si Lisa Smugs ay naimbita doon sa Go Negosyo. Gusto kong talakayin ito. So ngayon, itong hinayupak niya. Inatak-atak daw, ayan, Women Summit Chuchu. Okay, yung demo, yung edited yung mukha niyang corduroy. Alright. So ang sabi dyan ni Joey, okay, ito daw ay tinanggal. Okay, tinanggal yung post na yan ng Go Negosyo dahil nga inatak-atak si Lisa Ahas Marcos ng mga hinaing ng taong bayan. Alright? Inatak-atak siya ng bonggang-bonggang. Ito. Okay. Dali Ayan. Okay. Inatak-atak siya ng, ayan, nakita niyo yan. Tapos ang ginawa daw ng Go Negosyo ay pinalitan na lang yung picture na pinost nila. Okay? Kasi, ang sabi dyan sa post, ay sabi ng mga comment ng taong bayan, na siya ay smuggler, ayan, sama-sama tayo maging milyonaryo. Basta lahat ng hate dahil sa kanyang ginagawa. So kaya ang question ko nga, tama yung mga nag-comment dyan, women empowerment, di ba? Ang drama nila, Go Negosyo, suportahan ang mga nagninegosyo. So anong in-empower ni Lisa Smugs sa mga kababaihan? Para what? Para protektahan ang smuggler o maging isang smuggler. Tama yung mga comment nyo. Maging isang smuggler na katulad ni Michael Ma. Kasi if you talk about women empowerment, maliban sa pagninegosyo, doon pinag-uusapan ang equality. Diba? Ensuring equal rights. Pantay-pantay na karapatan, not only ng kababaihan, kundi ng pangkalahatan. Ano itinuro ni Lisa Smugs dyan? Yung pagbabayad ni Lisa ng mga hitmen na gustong pumatay sa akin, yan ba ay ensuring equal rights para isuppress ang aking karapatang mabuhay at huminga sa mundong ito? Yan ba ang itinuro ng buwaka ng inang Lisa na ito? Ito ba ang oportunidad na sinatsat niya dyan sa Go Negosyo na yan? At binura nila, dinilit nila. Ano ang pinaka-essence nitong pinag-usapan natin? And thank you, Joey, for posting that. Ngayon, mga kababayan, ibig sabihin, kung pinost yan, yung mukha niya, which is pinost talaga, at dinilit nila, hindi niya kaya ang what? Ang hinaing ng taong bayan. Kasi doon, sinabi na si Lisa ay smuggler, si Lisa ay nagpapanalo sa loto, sama-sama tayo maging milyonaryo, si Lisa ay ahas, si Lisa ay putang ina, lahat ng naggalit ng taong bayan, nandoon. So bakit yung dinilit? Martial law?
Gusto nyo sasabihin namin na ang buwaka ng inang yan, ang kinis-kinis, pero kordoroy ang mukha? See that, mga kababayan, tanginan nyo, go negosyo. Yung mga umaten dyan, although lahat naman ng umaten dyan, hindi naman yan demonyo katulad ni Lisa Smugs. Di ba? Yung iba, nandadyan lang talaga na gustong matuto or something-something. Pero when you talk about women empowerment, Women International's Day, thank you nga palangga sa lahat ng mga kababaihan, na mga matatapang, single parent. Okay? Hindi lang yon. Lahat ng babae, kahit ano pang mga status sa buhay, thank you at naging matapang kayo. At kasama tayong lahat doon. So nagdrama-drama ang buwakan ng inang doon, tapos dinilit nila dahil hindi nila kaya yung bunganga o yung text ng taong bayan, yung hinaing dahil sa korupsyon.